Naging malaking hamon para sa mga Pilipino ang taong 2025. Nakaranas tayo ng malalakas na bagyo, mapaminsalang lindol, matinding init. Sa pagtatapos ng taon, muli nating balikan ang 5 pinakamalalaking kalamidad na naranasan natin ngayong 2025. Sa unang bahagi ng taon, nakaranas ang Pilipinas ng heat wave. Nagsimula noong Marso at lalo pang lumala noong Mayo. Nakapagtala ang Philippine Atmospheric, Geophysical at Astronomical Services Administration o PAGASA ng 45 degrees Celsius sa Dagupan noong March 25. Malaking bahagi ng Luzon at Visayas ang nakaranas ng matinding init. Tumaas ang heat index lampas sa ligtas na antas. Dahil dito, nadalas ang pagkansela ng face-to-face classes at nagtulak din ito sa mataas na pangangailangan sa kuryente. Ayon sa tala ng National Grid Corporation o NGCP, pinakamataas ito noong March 6 nang umabot sa 12,456 megawatts ang demand sa kuryente. Mas mataas ng 5% kaysa sa aprobadong grid operating program ng Department of Energy na 11,870 megawatts noong araw na iyon. Dahil pa rin sa heatwave, nalanta ang mga pananim. Ang mga nakatira sa urban area ay nakaranas ng mataas na panganib sa kalusugan tulad ng heat exhaustion at dehydration. Malinaw na ang heatwave ay paalala ng tumitinding hamon ng pagbabago ng klima sa mundo. Isa sa pinakamalakas na bagyo na naranas ng Pilipinas nitong 2025 ang Tropical Depression na Kalmegi o Bagyo Tino. Nakapagtala ito ng lakas ng hangin na nasa 118 hanggang 184 kilometers per hour. Naapektuhan ng Bagyong Tino ang gitnang bahagi ng Pilipinas, partikular ang Eastern Visayas at Bicol. Nagdulot ang bagyo ng pag-apaw ng mga ilog, pagguho ng lupa, at matinding pagbaha. Umabot sa 253 ang nasawi, 502 ang nasugatan, 119 ang nawala, at mahigit 260,000 ang nawala ng tirahan. Ayon sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Libo-libong tao ang inilikas. Sinuspinde ang biyahe ng eroplano at nagkagulo ang mga lokal na pamahalaan. Nadalas ang pagkansela ng face-to-face classes at nagtulak din ito sa mataas na pangangailangan sa kuryente. Ayon sa tala ng National Grid Corporation o NGCP, pinakamataas ito noong March 6 nang umabot sa 12,456 megawatts ang demand sa kuryente. Mas mataas ng 5% kaysa sa aprobadong grid operating program ng Department of Energy na 11,870 megawatts noong araw na iyon. Dahil pa rin sa heatwave, nalanta ang mga pananim. Ang mga nakatira sa urban area ay nakaranas ng mataas na panganib sa kalusugan tulad ng heat exhaustion at dehydration. Malinaw na ang heatwave ay paalala ng tumitinding hamon ng pagbabago ng klima sa mundo. Isa sa pinakamalakas na bagyo na naranas ng Pilipinas nitong 2025 ang Tropical Depression na Kalmegi o Bagyo Tino. Nakapagtala ito ng lakas ng hangin na nasa 118 hanggang 184 kilometers per hour. Naapektuhan ng Bagyong Tino ang gitnang bahagi ng Pilipinas, partikular ang Eastern Visayas at Bicol. Nagdulot ang bagyo ng pag-apaw ng mga ilog, pagguho ng lupa, at matinding pagbaha. Umabot sa 253 ang nasawi, 502 ang nasugatan, 119 ang nawala, at mahigit 260,000 ang nawala ng tirahan. Ayon sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Libo-libong tao ang inilikas. Sinuspinde ang biyahe ng eroplano at nagkagulo ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon. Sa kalagitnaan ng 2025, tinamaan ang Pilipinas ng sunod-sunod na habagat. Halos 2 linggo ring walang tigil ang pag-ulan
na tumama sa Metro Manila, Gitnang Luzon at Calabarzon. Noong Hulyo, nakapagtala ang Pag-asa ng 382.1 mm na ulan, katumbas ng 26 na araw na pag-ulan sa Sangli Point Station sa Cavite. Sa Quezon City, nakapagtala naman ng 285.8 mm na ulan, katumbas ng 60% na dalang ulan ni Ondoy noong September 2009. At sa Pasay, nakaranas ng 228 mm na ulan ang bumuhos, katumbas ng 6 na linggo ng ulan. Maraming pangunahing kalsada ang hindi madaanan. Nagsuspinde ng operasyon ang mga paaralan at mga tanggapan ng gobyerno. Daan-daang libong tao ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan habang mabilis na tumaas ang tubig baha. Dahil dito, nalantad ang malalalim na suliraning pang-infrastruktura, baradong drainage system, hindi makontrol na pagpapatayo sa mga flood zone, at mga naantalang proyekto sa flood control, na lalo pang nagpalala sa epekto ng habagat. Isang linggo matapos ang Bagyong Tino, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pa sa pinaka-mapaminsalang bagyo ng taon, ang Super Typhoon Phong Wong o ang Bagyong Uwan. Naglandfall ito sa Dinalungan Aurora noong November 9. Taglay nito ang malakas na hangin na umabot sa 215 km per hour kasabay ang matinding pag-ulan. Tumama si Uwan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Umabot sa mahigit 1.2 milyon ang inilikas dahil sa banta ng storm surge. Naapektuhan ang 2,242,319 na pamilya o 7,900,609 na individual batay sa tala ng NDRRMC. Nasa 33 naman ang bilang ng mga nasawi, 88 ang sugatan at 3 ang naitalang nawala. Maraming kabahayan sa mga coastal area ang nasira dahil sa storm surge, habang binaha naman ang mga bahay sa mga mabababang lugar. Nagdulot din ito ng malawakang power outage. Bumagsak ang 36 na linya ng kuryente sa Luzon at Visayas. Umabot naman sa mahigit 2.2 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Patunay lang ito ng tumitinding lakas ng mga tropical cyclone sa umiinit na mundo. Isa sa pinakamatinding sakuna ng 2025, ang 6.9 magnitude na lindol na may lalim na 10 kilometro na yumanig sa Cebu noong September 30. Nangyari ang pagyanig eksaktong 9:59 ng gabi. Niyanig nito ang buong rehiyon ng Gitnang Visayas. Natukoy ang epicenter nito, 17 kilometers hilagang silangan ng Bogo City, Cebu. Pinatumba ng malalakas na lindol ang ilang makasaysayang infrastruktura, mga tulay at bahay. Umabot sa mahigit 73,334,141 pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol. Nasa 217,901 ang naapektuhang pamilya o 754,733 na individual. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, nasa 79 ang bilang na namatay at 559 ang nasugatan. Nag-iwan ito ng malalaking bitak ng lupa. Napuno ang mga ospital. Nagkampo sa labas ang mga pamilya dahil sa takot sa aftershocks. Wala rin tigil na nagtrabaho ang mga rescuer araw at gabi para makahanap ng mga nakaligtas sa gumuhong mga gusali. Hindi malilimutan ang trahedyang ito dulot ng lindol. Sa gitna ng mga heatwave, pagbaha, bagyo, at lindol, dinala ng 2025 sa sukdulan ang tibay ng loob ng mga Pilipino.